Guten Abend, gabi na dito pero medyo maliwanag pa. Alas 6 na nga ng gabi at a-attend kami ngayon ng October Foya dito sa aming lugar. Last year pa nga ito na video pero ngayon ko lang naisipang i-edit. Anyway, yung event ay magsisimula at 6:30 pero hindi namin alam na meron pa pala silang paparade. So yung parade ay nagsisimula at 6 o'clock. Buti lang at nakahabol kami at nakita namin na meron palang parade papunta doon sa venue. Ang event na to ay tinatawag nilang October Foya but actually ngayon ay September 30 pa lang since yung October 1 ay na-fall siya sa Sunday. Sunday kasi dito sa Germany ay parang rest day yan nila so pinaaga ang event na to. Mamaya ay may gagawin silang napakalaking bonfire kaya present yung fire truck dito for the safety of everybody. 3 years na nga ako dito sa Germany pero this is the first time na umattend kami ng October Foya dito sa aming lugar. Wala kaming ka-idea kung ano yung meron doon sa event. Basta ang tayong alam lang namin ay meron silang gagawing napakalaking bonfire. May batang hindi na mamansin. Aliw na aliw kasi siya sa kanyang mga nakikita, lalong-lalo na sa fire truck. Malapit na kami sa venue at kitang-kita na namin yung pile of foods na hinanda nila at meron pala silang pa-music para hindi maboard yung mga tao. Meron din silang nilagay na portable toilet kung sakaling ikaw ay tinatawag na nakalikasan ay hindi ka na kailangan umuwi pa ng bahay. May mga food stalls din pala sa gilid ng venue kung saan makakabili ka ng mga tinapay, french fries, at saka sausages. At kapag ikaw ay nauuhaw ay walang problema, may nagbebenta din ng mga maiinom kagaya na lang ng beer. Hindi talaga yan mawawala kapag may mga ganitong events or may mga occasions. Based on my observations, ang mga Germans, mahilig talaga yan silang uminom ng beer. In our case, hindi na kami bumili ng maiinom kasi yung matalik naming kaibigan na parang kapamilya na rin amin dito ay nagdala sila ng maiinom. Mga ilang minuto nga sinindihan na ng mga bombero yung bonfire at itong anak naman namin gustong-gustong lumapit doon sa apoy. Hindi natatakot, siguro na-overwhelm siya sa kulay ito at saka sa laki. Kaya ang ending, nilagay na lang namin siya sa stroller kasi hindi talaga siya magpapaawat. Lapit talaga siya ng lapit doon sa apoy. Pinadama na lang niya yung init na dulot ng apoy. Then later on, biglang nauhaw kaya ayan, naman na siya ng kanyang gatas. Tapos na siyang kumain. Kami rin kumain na rin kami bago kami pumunta sa venue. Kasi hindi namin alam kung meron ba talagang pagkain na binibenta or wala. Para sigurado, kumain na kami ng maaga. Pagkatapos ng uminom ng gatas ng aming baby ay hindi na nagpapigil, bumaba na talaga siya. Kaya ayan, ang daddy mo na yung nakatoka sa kanya at ako naman mamaya ang hahabol sa kanya. Marunong na kasing maglakad kaya hindi mo na mapipigilan kung saan siya pupunta. Slowly! Durch den Gaststreet fliegt der. No, dog! He's chasing the dog. He's chasing the dogs. Go after the dog. Nein. Beim Hund? Ja. Oh. Dad. Nee, wer will den Hund? Der Hund. He wants one. It's for you, love. Thank you, We're Mommy. gonna eat it. Thank you, Mommy. Nung medyo madilim na nga ay nagdagsaan na yung mga tao galing sa kanilang mga trabaho. Wala namang masyadong ganap sa event aside from the live band na hinanda nila. Ano lang, kain-kain, inuman, chikahan with friends and family, pati na rin yung mga kapitbahay. Somehow relaxing din siya after a long day of work at ang pinaka-importante ay yung mga bata nag-enjoy din sila takbo ng takbo together with their friends. Pati nga yung anak namin nakikisali na rin sa mga malalaking bata. Kapag may ganitong mga event dito sa lugar namin, dito lang namin makikita yung ibang mga kapitbahay at saka yung mga tao na hindi namin everyday nakikita. Ang sarap lang din sa pakiramdam na napapaligiran ka ng maraming tao. Parang naalala ko tuloy yung nandun pa ako sa Pilipinas na maraming tao yung aking nakikita. Simula kasi nang nandito ako, may nakikita naman akong mga tao pero
Kunti lang, hindi kagaya sa atin na pupunta tayo sa isang lugar, maraming tao yung nakakasalamuhan natin, nakikita natin, yung ganun ba? Dito kasi hindi uso sa kanila yung tatambay sa labas ng bahay or sa gilid ng kalsada ng matagalan. Meron namang tatambay pero konti at saka sandali lang din, and after that, pabalik na sila sa loob ng kanilang bahay. Lalo na kapag Sunday dito, ay naku, napakatahimik ng lugar, lalo na dito sa amin kasi hindi kami nakatira sa city. Para talagang walang nakatira. Ang tahimik. May mga tao ako nakikita sa labas, naglalakad, nagbabiking, pero konti lang. Yung mga sasakyan din na dumaraan, konti lang din. Kasi yung Sunday dito, parang rest day yan nila. Bawal ka rin dito magingay kapag Sunday. Sa atin kasi, di ba, nasanay tayo kapag weekend or walang trabaho, mag-video okay. Sa madaling salita, kung ikaw ay nag-iingay during Sunday, magreklamo yung kapitbahay nyo na maingay kayo. Nakatok yan sa pinto ninyo. Ganun ka-importante sa kanila yung Sunday dito. Kapag naboboard kami during Sunday, magmo-movie marathon na lang kami, or kung maganda yung weather, magba-biking or mag-walking kami. O di kaya sa garden kami tatambay during summer. Kapag pupunta din kami sa city, hindi rin kami mag-enjoy doon kasi sarado yung mga mall or yung mga shops. Para-paraan na lang talaga para maibsan yung homesick, kumbaga. Worth it naman yung aming paglabas kasi nakikita talaga namin na ang aming anak ay nag-enjoy. So yun yung pinaka-importante sa amin, kahit na napapagod kami sa kakahabol sa kanya. Hindi bali na kasi doon naman siya masaya. At saka sa time na yan, hindi pa siya masyadong marunong maglakad, kaya kailangan talagang nakagabay kami sa kanya. At saka gusto talaga niyang lumapit doon sa apoy. Palitan lang kami ng aking asawa kapag ako'y napagod na. Siya na naman yung magbabantay sa baby namin. Katagalan ay nanghihingi na ng tubig yung aming anak kasi nauhaw na siya sa kakatakbo. Kunti lang din naman ang kanyang ininom. Yun pala ay gusto niya ng kumain ng biscuits niya. Buti na lang nakadala ako ng pangmerienda. Lavi. Look at Daddy. Mga bandang alas 7 na siguro ito ng gabi, ang dami na ng mga tao na nagpunta dito sa venue. Kaya yung anak namin hindi pa inaantok, nag-i-enjoy talaga siya. Usually sa mga oras na to ay natutulog na yung aming anak. Hindi pa dinalaw ng antok, siguro kasi ang daming mga tao na nakapalibot sa kanya. Tsaka marami siya nakikita at nakikipaglaro din siya sa mga bata. Kaya ayun, nag-i-enjoy siya. Hindi pa kami umuwi, yung aming kaibigan ay nauna na sila sa amin. Maya't maya ay nagutom kami pareho ng aking asawa, kaya bumili siya ng sandwich na may sausage at saka french fries. At umuwi na rin kami mga bandang alas 8:30 na ng gabi kasi kailangan na namin patulugin yung aming anak. Marami pa ring tao nung kami ay umuwi na. Hindi na namin alam kung anong oras natapos yung event kasi umuwi kami ng maaga. Yung binili namin na pagkain, kinain na lang namin habang naglalakad kami pa uwi. Lavi. Sleepy na, love. Sleepy na ang baby ni Mommy. It's a light, love. Now we're going home. October 4, yeah? Hanggang dito na lang. Until next time. Cheers! Hold good, my love. I will turn this one